Gandang araw bayan, sa hindi inaasang pangyayari, isang dagok sa kasalukuyang administrasyon ang gumalantang sa sambayan ng Pilipino. Ngayong araw, inilabas na ng Korte Suprema ang isang arrest warrant laban kay Pangulong Kuting. Ayon sa ulat, ito ay may kaugnayan umano sa mga kasong isinampal laban sa kanya kaugnay ng di umano'y katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Bandang alas 11 ng umaga, nagtungo sa Malacanang ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation upang ipagtupad ang kautusan. May kita sa kuhang video ang mahigpit na seguridad at ang paglabas umano ng Pangulo na tila hindi na nanlaban pa sa mga otoridad. Agad siyang dinala sa isang hindi tinukoy na lugar para sa pansamantalang ikulong habang ipinaayos ang proseso ng legal na paglilitis. Samantala, dagsa ang mga reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng pamahalaan. May ilan ang naninindigang dapat pairalin ang due process habang iba naman ay nananawagan ng pagkakaisa sa gitna ng krisis. Tiniyak naman ng Korte Suprema na ang kanilang hakbang ay alinsunod sa batas at hindi naapektuhan ng politika. Patuloy naming babantayan ang mga susunod pang kaganapan ukol sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na meron 4.5 billion pesos. Flood control na meron 500 billion pesos. Bilon for health, tama ba? Health ba to? Health system in rural areas, 280 billion. Total of, magkano to? 13 trillion pesos. O yan o. Oh. Napaka tunay po yan. Hanggang ngayon wala tayong nakitang explanation nila dyan kung nasan na ho yan. Na yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Samantalang yung Vice President Sara Duterte 127 million. Wala pa nga sa kalingkingan sa confidential fund ni Marcos Jr. yun. Confidential fund ni Marcos Jr. 4.5 billion. Ihilera mo dun sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, wala pa sa kulangot. Alikabok lang ho yun. Kaya tigil-tigilan nila ako dyan. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng galawan ng pamahalaan. Papayag ba sila o tututol sa mga hakbang na labag sa kanilang interes at karapatan? Yan talaga, no? Kaya mga kababayan, mga kapwa natin Pilipino talaga na talagang dapat magdesisyon. Hindi ko naman kayo pinupush, pero hindi naman siguro kayo tanga. Wala na. O eto, yung banat na mapatungkol dito sa impeachment. Nakita ko. Ganda-ganda ni Madam Claire ngayon. Putang ina, palong-palo. Palong-palo si Madam Claire. Ang ganda ng tindig, no? Ang ganda ng tindig mo pagkatapos kay pahiya ni Banat Bay. Ay, sorry. Okay, play. Ito, basahin natin ha. PBBM. Gayahin natin si Atty. Clara. PBBM. Di nababahala po. Di nababahala po sa nagsasabing impeachments. Panoorin natin. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Wow. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
Oh. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FERRD ang jurisdiksyon ng ICC. Oh, wala pala kayo. Hindi naman pala daw nababahala si Marcos Jr. sa impeachment. Oh, tapang naman pala. Ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Part of due process? Tanga ka ba? Bobo? Part of due process. Anong due process dun? Sarili mong kababayan mo? Kapwa mo Pilipino, ibibigay mo sa dayuhan, part of due process. Tanga. Ang tanginan to. Naturingan na attorney, walang alam. Mas may alam pa ako sa'yo. Elementary lang tinapos ko. Tulong guess, part of due process ang putik. Oo, kasi nungalingan. Bagay, doon nga sa kayo, JC, hindi nyo nga binigyan ng due process yung kaso ni Pastor Apollo si Kibuloy. Tapos ngayon, sabihin nyo, part of due process. You. Di nakapagbigil, pinakyu eh. Let them be. Wow. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Okay naman po. Tandaan nyo yung sinabi niya, ha? So, kung sakaling magkabaliktad na, ay alam na this. Sa isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyu naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ng ICC, sagot ni Yusek Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. So, kita mo ngayon, ano nga ginagawa nga nila tayong tanga? Eto tinatanong sila kung bakit nila binigay si Pangulong Duterte sa ICC. Sabi nila, it's part of due process. At Interpol naman daw ang kanilang ang umano kay Pangulong Duterte. So yung Interpol, ginamit ng ICC Interpol para makuha si Pangulong Duterte. So walang pinagkaiba doon. Doon pa lang, huli na sila. Ngayon, na sinasabi na ICC na ipapalayain na si Pangulong Duterte, ang kinakatuwiran nitong gagang to, sabi niya is wala daw naman jurisdiction ng ICC dito kaya hindi daw magagawa na ng ICC na palayain si Pangulong Duterte. Ginagawa tayong tanga. Tanga ka ba? Kupal ka ba? Tulunggis, tanga na ko. Ito ko nanay ko to. Kakahiya ko tong hype na to. Ayoko na panoorin mo ano. Nakakairita. Ito to saan yung isang video? Wag na yan. Tanga na, lumabas pa. Napindot ko pang hayop. Ito. Oo. Ay, naku po. Mamaya na yung isang video Panoorin pa ba natin? Panoorin natin to. Ang 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino sa bansa. Ayon iyan. Ang dami niya nang nagawa. Ito, pakita ko yung nagawa ni Marcos Jr. Ito yung mga nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 1 taon, ng 3 taon. Gold reserve, ang dami, ang daming nagawa. Daming nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 3 years. Nakakuha na siya ng pondo na 13 trillion pesos sa loob ng 3 years. Diba? Ang daming nagawa. Si isang doktor na kumakandidato ring senador ngayong May 12 elections. Sabi niya, masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika, imbes na tugunan ng mga halagang issue sa bansa gaya ng usapin sa kalusugan. Narito ang report ni Paul Montibon.
Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata sa anyay kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman daw kasi abala ang pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan. Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang, gusto nilang magpaperma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang nakita ng maisog yun, pinigilan. Just, I know, for few months pa lang yun ah. Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Totoo. Doon pa lang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung isipin natin dapat i-push ni Pangulong Duterte si Vice President Sara Duterte na patakbuhin bilang presidente si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte. Ayaw niya talagang tumakbo si Vice President Sara Duterte at ayaw niya ring makipag-tandem si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Dahil alam niya na mangyayari. So doon pa lang hindi mo talaga mapagtatanto nyo na hindi gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte. Diba? Tsaka yung sinasabi na totoo yun, sinasabi ni Doc Mata, ni Doc Marites, no? Ano ba number ni Doc Mata? Nakalimutan ko na Sorry. Basta kasama siya sa 10 Duterte senatorial candidate. So yun nga nung panahon ni Pangulong Duterte nakapokus siya para sa taong bayan. Yung panahon ni Marcos Jr. nakapokus lang siya sa mga Duterte. Duterte lang ng Duterte. Wala nang iba. Basta Duterte lang. Lahat balita sa TV, lahat yung trabaho, yung paano pabagsakin ng Duterte, doon lang siya nakapokus. Patignan mo, wala nang mga project na nagagawa dito sa Pilipinas. Sa kanya is anong magawa ko sa bayan? Kaya na-feel natin yun. Ipinahayag ni Doc Mata ang matinding pagkabahala sa lumalalang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino, lalo na't patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga serbisyong medikal. Malayong-malayo anya ito sa mas abot kayang healthcare system noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Mata, tila nawawala na ang malasakit ng kasalukuyang pamahalaan sa kalusugan ng mamamayan at sa halip ay kinakasangkapan ito ng mga nasa kapangyarihan para sa korupsyon. Dapat yun, connected sana yun, papunta na doon tayo sa pag-asenso talaga. Kasi nandun na yung malasakit center Kung walang malasakit center, kung hindi yan naging law, ewan ko na lang. So, tama yung nasimula ni PRRD, which is the malasakit centers. Then, pagpasok nitong bagong admin, regarding health, wala po. Kasi tinanggalan pa ng pondo Tinanggalan pa nila ng zero pa ang kanilang funds sa kanilang GAA. So, hindi wala po talaga ako satisfied. Sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, tiniyak ni Doc Mata na maaasahan Yan, number 42 pala si Doc Mata. ng sambayan ng Pilipino ang isang pamahalaang hindi nang iiwan. Isang pamahalaang tunay na para sa masa mula sa abot kayang serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, matatag na infrastruktura, hanggang sa masiglang sektor ng agrikultura at masaganang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Pangako ng PDP laban ang hustisya, laban sa kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang katiwalian. Kaya kayo Duterte lang. Straight. Doon tayo magkita-kita sa March 12. O eto na yung inaabangan nyo rito sa video natin.
na Marcos Jr. uhulihin na. Ito ba, panoorin po natin. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po bangag. Gusto ko yung mga ganun ni Harry Roque. Sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Wala. Hindi nga nila nire-respeto ang ombudsman. Si Gwen Garcia nga hindi bababa sa pwesto Kahit inutos ng ombudsman na bumaba ka dyan Wala na, hindi na nga nila nire-respeto yung ombudsman. Napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Bangag! Nakakahiya kayo mga bangag! International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Grabe yun so ito nga yung balita at trending ngayon na issue sa pamilyang Marcos. Kasi kamakailan lang na wala nga yung 129 billion na reserves gold sa ating bansa. So wala namang pandemya, pero ba't ka nagbinta ng gold? Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng pandemya pero hindi nagalaw ang gold. So, ewan ko, abang-abang na lang tayo siguro sa balita mapatungkol dito sa Hong Kong news na to. At baka ito na rin yung simbolo ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. So, abangan natin yan. So, yung mga kabanateros, mga kabiyaya, ano pong makukomento nyo dito sa mga napanood natin? Karapat-dapat na po bang ma-impeach etong si Marcos Jr.? Karapat-dapat na po bang hulihin or dakpin si Marcos Jr. at or bumaba na sa kanyang pwesto para dahil nga wala na hong nagtitiwala sa kanya na mga Pilipino ultimong ibang bansa ay kinakamuhian na siya. So ano po bang may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming for health. Tama ba? Health ba to? Health system in rural areas, 280 billion. Total of, magkano to? 13 trillion pesos. Yan
Napaka tunay po yan. Hanggang ngayon, wala tayong nakitang explanation nila dyan. Kung nasan na ho yan. Na yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Samantalang yung Vice President Sara Duterte, 127 million. Wala pa nga sa kalingkingan sa confidential fund ni Marcos Jr. yun. Confidential fund ni Marcos Jr. 4.5 billion. Ihilera mo dun sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Wala pa sa kulangot. Alikabok lang ho yun. Kaya tigil-tigilan nila ako dyan. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng galawan ng pamahalaan. Papayag ba sila o tututol sa mga hakbang na labag sa kanilang interes at karapatan? Yan talaga, no? Kaya mga kababayan, mga kapwa natin Pilipino talaga na talagang dapat magdesisyon. Hindi ko naman kayo pinupush, pero hindi naman siguro kayo tanga. Wala na. O eto, yung banat na mapatungkol dito sa impeachment. Ano nakita? Ganda-ganda ni Madam Claire ngayon. Putang ina, palong-palo. Palong-palo si Madam Claire. Ang ganda ng tindig, no? Ang ganda ng tindig mo pagkatapos kay pahiya ni Banat Bay. Ay, sorry. Okay, play. Ito, basahin natin ha. PBBM. Gayahin natin si Atty. Clara. PBBM. Di nababahala po. Di nababahala po sa nagsasabing impeachment. Panoorin natin. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Wow. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turn over sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FERRD ang jurisdiksyon ng ICC. Wala pala kayo, hindi naman pala daw nababahala si Marcos Jr. sa impeachment. Tapang naman pala. Ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Part of due process? Tanga ka ba? Bobo? Part of due process? Anong due process dun? Sarili mong kababayan mo? Kapwa mo Pilipino, ibibigay mo sa dayuhan? Part of due process? Tanga! Ang tanginan to. Naturingan na attorney, walang alam. Mas may alam pa ako sa'yo. Elementary lang tinapos ko. Tulong guess part of due process ang putik. Oo, kasi nungalingan. Bagay, doon nga sa kayo JC, hindi nyo nga binigyan ng due process yung kaso ni Pastor Apollo si Kibuloy. Tapos ngayon, sabihin nyo part of due process. You. Di nakapagpigil, pinakyu Let them be. Wow. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Okay naman po. Tandaan nyo yung sinabi niya, ha? So, kung sakaling magkabaliktad na, ay alam na this. Sa isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyo naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ng ICC, sagot ni Yusek Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC.
Dahil nga po as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. So, kita mo ngayon, ano nga, ginagawa nga nila tayong tanga? Eto tinatanong sila kung bakit nila binigay si Pangulong Duterte sa ICC. Sabi nila, it's part of due process. At Interpol naman daw ang kanilang ang umano kay Pangulong Duterte. So yung Interpol, ginamit ng ICC Interpol para makuha si Pangulong Duterte. So walang pinagkaiba doon. Doon pa lang, huli na sila. Ngayon, na sinasabi na ICC na papalayain na si Pangulong Duterte, ang kinakatuwiran nitong gagang to, sabi niya is wala daw naman jurisdiction ng ICC dito, kaya hindi daw magagawa na ng ICC na palayain si Pangulong Duterte. Ginagawa tayong tanga. Tanga ka ba? Kupal ka ba? Tulunggis, tanga na ko. Ito ko nanay ko to. Kakahiya ko tong hype na to. Ayoko na panoorin mo nakakairita. Ito to saan yung isang video? Hindi, wag na yan. Lumabas pa. Napindot ko pang hayop. Ito. Oo. Ay, naku po. Mamaya na yung isang video Panoorin pa ba natin? Panoorin natin to. Ang 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino sa bansa. Ayon iyan. Ang dami niya nang nagawa. Ito, pakita ko yung nagawa ni Marcos Jr. Ito yung mga nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 3 taon. Gold reserve, ang dami, ang daming nagawa. Daming nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 3 years. Nakakuha na siya ng pondo na 13 trillion pesos sa loob ng 3 years. Diba? Ang daming nagawa. Si isang doktor na kumakandidato ring senador ngayong May 12 elections. Sabi niya, masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika, imbes na tugunan ng mga halagang issue sa bansa gaya ng usapin sa kalusugan. Narito ang report ni Paul Montibon. Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata sa anyay kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman daw kasi abala ang pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan? Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang, gusto nilang magpaperma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang nakita ng maisog yun, pinigilan. For few months pa lang yun Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Totoo. Doon pa lang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung isipin natin dapat i-push ni Pangulong Duterte si Vice President Sara Duterte na patakbuhin bilang presidente si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte. Ayaw niya talagang tumakbo si Vice President Sara Duterte at ayaw niya ring makipag-tandem si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Dahil alam niya na mangyayari. So doon pa lang hindi mo talaga mapagtatanto nyo na hindi gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte. Diba? Tsaka yung sinasabi na totoo yun, sinasabi ni Doc Mata, ni Doc Marites, no?
Ano ba number ni Doc Mata? Nakalimutan ko na eh. Sorry. Basta kasama siya sa 10 Duterte senatorial candidate. So yun nga no, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakapokus siya para sa taong bayan. Yung panahon ni Marcos Jr., nakapokus lang siya sa mga Duterte. Duterte lang ng Duterte. Wala nang iba. Basta Duterte lang. Lahat, balita sa TV, lahat. Yung trabaho, yung paano pabagsakin ng Duterte, doon lang siya nakapokus. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!